Dito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat, hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Viral ngayon, guro na trending sa social media dahil sa pagtulong sa kanilang mga mag-aaral, makikilala na. Exclusive! Magulang ng pinaslang na international racer na si Enzo Pastor, nagparesponde na. The way that he was killed heinously, 6 shots in the head, 1 in the heart. Grupo ng mga kabataan na tumutulong sa pagsasaayos sa kanilang komunidad, ating kilalanin. Yung mga ngiti po namin, after po namin magawa yung mga community service na ginagawa namin, sobrang saya. Sampung taon na po nakalilipas matapos patayin ang international car racer na si Enzo Pastor, kung saan isa sa itinuturong utak sa pagpatay sa kanya ay ang kanyang mismong asawa na si Dalia. At sa nakalipas na isang dekada, sumisigaw pa rin po ng hustisya ang kanyang mga magulang dahil si Dalia hindi pa rin po nahuhuli at nagtatago sa ibang bansa. Kaya naman, ang kanyang mga kamag-anak lumapit na po sa programa. So heartening, it's so nakaka-revive. We're so thankful. We're so thankful that this is happening now. It's a welcome development. Hindi magiging kumpleto ang paghahanap ng katotohanan kung hindi kasama ang lahat ng karakter sa kwento. October 3, 2024, inilabas ng Korte Suprema ang desisyon na muling buhayin ang kaso ng pagpatay sa international race car driver na si Ferdinand Pastor Jr. o mas kilala bilang si Enzo. Sa desisyon na inilabas ng kataas-taasang hukuman, ipinababalik ang warrant of arrest laban sa asawa nito na si Dalia Guerrero Pastor na isa sa mga itunuturong utak sa pagpatay kay Enzo. Ito'y matapos katigan ng Korte Suprema ang prosekusyon na may probable cause laban kay Dalia. Una na ang ibinasura ng Court of Appeals ang kasong parricide na isinampa laban kay Dalia dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Kaya't ang mga magulang at abogado ni Enzo masaya sa naging desisyon ng Korte Suprema. International racer, Filipino pride, mabait na anak. Ilan lamang ito sa kung paano isinilarawan ng kanyang mga magulang si Enzo. Bata pa yan, mahal na niya yung mag-alaga ng kotse. You know, yung first sports niya, he was 14. He got so interested in learning the racing. He prepares the car for me until nagkaroon siya ng chance makadrive. And then, mas maano pala siya talented kaysa sa akin. He was spotted by Mr. Peña, no? And offered him to race the formula. It's a series in Asia. He came out to be the first and only Filipino who won the championship in Renault. That was the start of his driving career. He was invited na sa Macau Grand Prix. We were able to bring him up to Formula 3. But then, umabot na nga siya sa invitation sa Formula 1. The only Filipino. First, he's so witty, very charming person, and very kind. Sa pagkarera rin nakilala ni Enzo si Dalia. Racer din si Dali.
Nagpaturo din kay Enzo. So, from there, develop yung ano nila. They were so in love, actually. They fight. And many times, maybe because Enzo's always out of the country and racing, he couldn't be here. That's why, maybe that's when the separation started. Ang dating matamis na pagtitinginan, humantong sa malagim na trahedya. They were supposed to be undergoing divorce already. It was supposed to be signed and mutually agreed upon, but the arrangement was the children will stay, one with Enzo and the other with Dalia, and that was the cause of the problem because the family of Dalia wanted the two boys with them. So talagang naghiwalay na sila. Unfortunately, one day, she showed up. And he said he just wants to be with Enzo. Yung pala, tinitrace na niya. Yung pala, noong time na yun, nagdeposito na sila dun sa Canmar. Patay ang Philippine sports racing champ na si Ferdinand Enzo Pastor matapos itong tambangan at pagbabarilin ng riding in tandem sa kanto ng Congressional Avenue Extension at Visayas Avenue pasado 10:00 kagabi. Sa unay, hindi nila naisip na may kinalaman si Dalia sa pagkamatay ng kanilang anak. Hindi nga namin alam ganun ang magiging result ng Kakaratnan. investigation ng government natin. Kasi when he died, sa wake kami for 10 days. We were with him. May narinig kami na gano'n. Pero sabi namin, we'll give it benefit of the doubt kasi siyempre under investigation pa. The first day of his funeral, during the wake, I said, let's go to the police, find out. And then both her and her mother were saying, no, that was just an mistaken identity. If I'm the wife, I would go crazy and really find out who. Until Boy Evangelista and Dante Jimenez came, wanted to interview the wife. Ayaw niya. Right the following day, we went to the NBI. She doesn't want to be interviewed by the NBI. So, alam na namin, somehow. So, nung sinabi na sa public that she has something to do with the, biglang nawala na siya. He fled to, I believe, in Indonesia at that time. Backdoor. Backdoor, pareho ni Alice Go. Sabi ko nga, bakit hindi na lang tinuloy yung divorce? Nakausap din namin ang abogado ng pamilya Pastor na si Attorney Enrique de la Cruz Jr. At dito isinalaysay sa atin ang naging takbo ng kaso ng pagpaslang kay Enzo. So magmula nung una, hindi pa alam ng pamilya kung sino yung behind, kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Enzo. Nalaman lamang namin ito nung nahuli ang isang pulis, si Angel. At doon sa kasong kung saan siya nahuli, na walang kinalaman sa pagpatay kay Enzo Pastor. Ito ay may kinalaman sa droga. Nag-announce kasi si Presidente Duterte at that time ng pabuya kung sino makakahanap sa pumatay kay Enzo Pastor. So sinabi niya na gusto niya, ibibigay sa inyo yung tip para kayo kumuha ng pabuya, absuelto niyo ako dito. At akala niya makakawala siya by giving this tip. So sinabi niya na ito ang dito siya pinatay, yung killer ay si Alvin Nidua, na isang hitman, na nakakulong na pala. So, kumbinsido yung mga pulis na siya nga ay involved, pero gusto nilang mahuli. So, tinanong siya, sino nag-utos na pumatay? Sabi niya, binanggit niya yung pangalan ni Sandy de Guzman. At paano mo alam to? Kasi kasama raw siya sa inutusan o binayaran para patayin. Sabi ng mga pulis, kung totoo sinasabi mo, text mo nga yung Sandy, sabi mo na magkikita kayo. Which he did. At nagtakda siya ng araw at petsa kung kailan siya magkikita. Apparently, may balanse pa dun sa ibinayad sa kanya. Yun na yung entrapment operations para makuha si Sandy. Take note, no case was filed up to that time. Kasi nga, hindi pa alam kung sino kakasuhan eh. At nung oras at araw na yon, nahulihan nga si Sandy nung pera na sinabi niya rin sa text na ibibigay niya, plus barel na unlicensed.
and gumawa ng confession. Ito si Angel. At sinabi niya na isa ako sa killer, ako yung bumaril. At yung confession niya, pinanumpaan niya sa harap ng PAO sa Quezon City. Not once, twice. Dalawa pa yung ginawa niya, si IDG. And si Sandy, of course, denied it, but he was arrested because of the money and the gun. And he denies participation. And therefore, a case was filed. At matapos masakote sina Police Officer 2 Edgar Angel at Domingo Saldi de Guzman, inihanda na nila ang kaso laban kay Dalia. Isinama si Dalia because, remember may binanggit si Angel na yun yung unang hitman? Pinuntahan ng pulis yun kasi nakakulong eh. And he wrote a statement. Sinabi niya na ang lumapit sa akin na kinukuha ako ay si Sandy at si Dalia. It was only at that time na nalaman ng pamilya na may involvement si Dalia, si Paul. Sinabi niya na tawag ng tawag sa kanya si Dalia at pinapasa niya kay Enzo. Sinasabi ni Dalia kung saan kayo dapat dumaan. At tinatanong niya kung nasaan na kayo. At doon lang namin napagtagni-tagni. And before we filed the case, hiniling namin sa PNP, can we get the phone records of these people? May records sa phone. Text messages and phone calls. Silang tatlo. So, because of that, the case was filed. And the DOJ found probable cause for all three. At sinabi ng DOJ na sampahan ng kaso yung tatlo. So, yung fiscal nagsampa ng kaso sa korte at yung korte nag-issue ng warrant of arrest para sa kanilang tatlo. Si Dalia na lang yung hindi pa nakukulong kasi tumakas siya eh. Nagtago siya agad. Kaya isa rin yun sa senyales na guilty. Nag-post ng bail yung dalawa, denied. So, lalong hindi na lumutang si Dalia. In the meantime, yung mga lawyers niya, nag-file ng petition sa Court of Appeals na saying dapat daw mapawalang bisa yung warrant issued by the court at yung kaso laban kay Dalia dahil wala raw ebidensya. Ang sagot namin, paano mo masasabing walang ebidensya? Overwhelming nga yung ebidensya. At pangalawa, ba't hindi mo muna litisin? At doon sa paglilitis, tsaka natin malaman kung may sapat na ebidensya o wala. But the Court of Appeals surprisingly ruled na walang ebidensya o kulang ang ebidensya laban kay Dalia, kaya ibinasura yung kaso laban sa kanya at yung warrant of arrest. In the meantime, umakyat kami sa Korte Suprema. At doon nga yung recent decision na sinabi ng Korte Suprema, may sapat na ebidensya para sa probable cause. At kung sa tingin ni Dalia ay mahina ang ebidensya laban sa kanya, lumutang siya, sumama siya sa paglilitis, at doon niya patunayan na siya ay innocent. At sa nakalipas sa 10 taon ng pagsigaw ng hustisya, tila unti-unting nabibigyang liwanag ang madilim na sinapit ni Enzo. The way that he was killed heinously, 6 shots in the head, 1 in the heart. Unforgivable. For the sake of our 2 grandchildren, let her say the truth. I-prove niya kung hindi man siya. Yun lang ang hiling namin kay Dalia. We're so thankful that this is happening now. Hindi naman namin siya dinidiin dahil gusto lang namin siyang idiin. Hindi namin siya kinasuhan dahil galit kami sa kanya. Ang nais lang namin talaga at ng pamilya ay lumabas ang katotohanan. Hindi naman yung pamilya ni Tom at Remy Pastor ang nagsabing involved siya eh. Like si Alvin Nidua. Siya yung nag-positive identification na ito, may picture ni Enzo. Ang may dala ay si Dalia, si Angel mismo na nagsabing ang dahilan kung bakit siya kinuha para patayin si Enzo ay dahil ginugulpi daw ni Enzo itong si Dalia. Kung hindi totoo ito, ang tamang proseso ay sa korte mo sabihin at patunayan mo ang iyong innocence. Bagamat may desisyon ang Korte Suprema na ibalik ang kaso sa korte at litisin si Dalia, hindi aandar ang kaso hanggat hindi na-aresto o sumusuko si Dalia. So, ang next step, hanapin namin siya. So, sa ngayon, may mga reports kami natatanggap ng kanyang bagong whereabouts at ang bago niyang identity na ginagamit, no? Pati yung kanyang kinakasama ngayong bago. Hindi pa lang kami allowed to make it public dahil binavalidate pa at ayaw naming ma-preempt, no, yung efforts na ginagawa ng Department of Justice. Just recently, nag-meeting na sila Mr. and Mrs. Pastor
at si Secretary Remulla ng DOJ. At nangako naman po si Secretary Remulla na tutulungan ang pamilya Pastor na mahanap si Dalia upang umandar na ang kaso laban sa kanya. Positibo naman ang abogado na masisentensyahan ang dalawa pang akusado sa lalong madaling panahon. Tapos na ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution, nag-file ng demurrer, ibig sabihin ng motion to dismiss, yung dalawa. Sabing kulang yung ebidensya. Naghatol na ang korte na sapat ang ebidensya. Denied na yung demurrer. So nasa stage na ngayon na ang nagpipresenta ng ebidensya ay yung mga akusado. Yan. Kaya timing na nabuksan yung kaso muli ni Dalia. Hininga namin ng pahayag ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa kaso laban kay Dalia Guerrero Pastor at ang pinakabagong impormasyon sa paghahanap rito. Ayon sa NBI, ang International Police o Interpol na ang may jurisdiksyon sa kaso at ipinaubay na nila sa Interpol ang paghahanap kay Dalia. 10 taon nang sumisigaw ng hustisya ang pamilyang naiwan ni Enzo Pastor. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasara ang kasong ito dahil sa patuloy na paghahanap sa kanyang biyuda na si Dalia Guerrero Pastor. Kaya't ang ating panawagan, kung sino man ang nakakaalam ng anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Dalia ay agad na ipagbigay alam sa otoridad upang mabigyang katarungan ang pagkamatay ni Enzo Pastor. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Dahil sa naranasang kalabidad taong 2009, ipinangako ni James sa kanyang sarili na magiging advokasya niya ang pagtulong sa ating kalikasan. Kaya naman, ang kanyang mga likhang kamay mula sa mga patapong basura, ang kanyang magagandang obra, ating pong silipin. Ang mga basurang wala ng silbi, nagagawang bago at kapaki-pakinabang. Ito ang pinatunayan ng proyektong sinimulan ng costume designer na si James taong 2016. Ako nga po pala si Nico James Talens. Nahilig po talaga ako sa costume, ma'am. After ko umattend ng cosplay event, talagang dun po ako namulat na napakaraming posibleng pwedeng gawin sa kapiraso ng tela na pwede siya makalikha ng magagandang kasuotan, ma'am. Ang mga ukay-ukay na sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin, nagbigay sa kanya ng isang magandang ideya. Taong 2016, isang kliyente ang lumapit sa kanya para magpagawa ng gown para sa anak nitong sasali sa isang kompetisyon. Dito niya unti-unting nakita ang potensyal ng mga disenyong hango lamang sa may tunuturing nating patapon na basura. Yung una-unang costumes ko po talaga na ginawa is yun po, yung recycled attire para sa isang high school student po. Bilang risk taker po, talagang gusto ko po ng mga challenges, lalo na sa craft na pinasok ko po. And then, even meron kaba kasi hindi ko po alam ko paano umpisan yung design. Tinanggap ko po yung project ng kliyente. And ang ginamit ko po din that time nung tumanggap po ako ng design is yung gawa rin po siya sa, sa mga balat ng kape po. Bali, sa kalapit po namin tindahan mo, may nagtitimpla po kasi ng kape na sari-sari store. And then, sinesegregate po nila yung mga kape bago itapon lahat. And then, doon po pumasok yung idea na, paano kaya kung gamitin ko to bilang gown? Ang paisa-isang disenyo, umaabot na ngayon sa 15 hanggang 20 kada buwan. Unang design po, inabot po ako ng 9 days. Bali, inabot po kasi ng 4 na pack ng assorted po ng mga plastic
yung mismo kailangan i-segregate bago po makakuha ng enough na variant para makabuo po ng mismo isang buong gown. Inaabot po yun ng buwan, minsan 2 to 3 months po ang pagkokolekta po ng mga wrappers. Kahit basura, hindi madali ang proseso ng pagkalap, paglilinis at paghihiwalay ng mga wrapper at iba pang materyales na kanyang ginagamit. Yun po yung isa sa pinaka medyo mahirap po na proseso kasi kailangan po ilatag ang bawat wrappers, lilinisin po kapag kailangan i-trim, and then isa-sort na po siya by variant po. And yun po, umabot po siya ng 4 to 5 days. Inabot po ng 2,000 to 3,000 pieces po yung adult size na na recycled gown para po sa mga pambabae. And for kids naman po, 1,000 to 1,500 pieces po. Kapag magde-design is tingnan po yung mismong shape ng katawan ng client. Napaka-importante po yun na alam po natin kung paano po at ano ang babagay na disenyo sa customer na binibihisan po natin. Kinukuha rin natin yung suggestion ng customers kung gaano po ka-importante sa kanila na secured yung mga parts ng costumes and kung makakagalaw po sila na maayos po kapag suot-suot na yung costumes. Crucial po yun na kinoconsider natin yung suggestions ng customers kapag gumagawa ng design kasi po sila po ang magsusuot at magsushowcase ng design na gagawin natin. Parang mag-guide lang po tayo sa kanila hanggang sa mabuo yung konsepto po. Puno man ng hirap at matinding craftsmanship ang kanyang mga disenyo. Madalas niyang ibinibigay ito sa murang halaga kumpara sa iba. Designer po, importante po na alam po natin paano maging resourceful sa paggawa ng design. Lalo na kapag limited lang po yung budget na binibigay ni client, doon po papasok yung part na challenging talaga, lalo na sa aming mga designer, kung paano po namin may improvise, ay mas stretch po yung budget ni client sa pagbili ng mga materials. Ganito po kasi ma'am, naglalaro po siya sa 3,000 to 5,000 pesos per design po siya. So hindi po kami nag-charge ng malaki considering sa craftsmanship po na ginagawa po namin sa bawat design. Ang lahat ng pagsisikap na ito ni James dahil na rin sa managing karanasan niya sa buhay. Bali, after ko po mag-high school ma'am and then since hindi po kaya ni nanay ipagpatuloy yung college, naghanap na po ako ng paraan para kumita ng extra income para po sa family namin. And then, nagtrabaho po ako bilang service crew, construction worker, sales clerk din po sa ilang mga malls. And then, nung nakapag-ipon po ako, saka po ako nag-start ng sarili kong business. Namasukan rin po ako bilang helper po sa isang tahian. So, nakikita po yung mga mananahe na curious po ako kung paano nila nabubuo yung uniform, yung mga pants mula sa tela, and then yun po, bali talagang tsinaga ko po na matutunan yung ginagawa po nila. Hindi lang basta kumita, isa rin sa nais isulong ni James ang mapangalagaan ng kalikasan. Ang pagbahang naranasan kasi niya at ng kanyang pamilya sa San Mateo, Rizal noon ang nagmulat sa kanya na kailangan niyang gumawa ng paraan para ipaalam ang kahalagahan na isalba at pahalagahan ng ating likas na yaman. Ako rin siya, ginagawa ko lang po talaga yung mga recycled costume because aside from earning money, it's my way of helping the environment. Pero ngayon, medyo lumawak na po yung pananaw ko sa pagsisegregate ng mga basura at hindi na lang po siya nalilimit sa mga balat ng kape, kundi po sa mga lahat po ng mga ginagamit natin mga utensils, lalo na mga plastics po, kagaya ng mga packaging po from different fast food chains, and then sa mga mga balat ng kape din po, mga coffee shops na nagko-contribute po sa baha po natin. Lalo na po, alam naman natin na talagang pioneer yung Philippines ng mga storms po talaga. And then nung binahap po kami that time sa San Mateo, doon po na-ignite yung kagustuhan ko po talaga na mas palawakin pa yung kaalaman ko sa pag-segregate po ng mga patapon natin ng mga basura na pwede pang gamitin po to lessen the effect to the environment. Yes po ma'am. So mahirap man kung tuusin pero maliit na paraan lang po yun ma'am para makatulong po tayo sa kalikasan. Dahil sa kanyang personal na advokasya, maraming nakapansin at sumuporta sa kanyang mga likha.
Actually, ma'am, yun po yung nakakatawa kasi dati dito lang po within Metro Manila yung clients namin. Pero ngayon, nakakarating na po kami nationwide and then nakapag-ship na rin po kami sa ibang bansa, kagaya sa Spain. Nasusot na po siya ng mga kliyente po sa ibang bansa po para ma-showcase. Minimake sure ko po talaga na kapag gagawa ng design is matagal pong magagamit ng client yung mismong design. And kagaya po na ito nakita nyo, inaabot po ito ng 3 to 4 years na pwedeng gamitin ni client ng paulit-ulit sa mga various events po and then mga pageants, which is natutuwa yung client na meron po kami kasi nabibigyan po namin sila ng pagkakataon na i-showcase yung design ng paulit-ulit po. Hindi siya yung one-time use kagaya ng mga ibang DIY costumes po. Panawagan niya, sa tulong ng kanyang mga obra, marami ang makakita ng posibilidad na kumita kahit sa mga itatapon na lamang na basura. At mas maintindihan ng tao na bawat isa may kakayahang tumulong sa ating kapaligiran sa sarili nilang pamamaraan. Tulungan po natin yung kalikasan natin na makahinga ulit sa pagsisegregate ng maayos, sa pagtapon po ng mga basura natin sa tamang lalagyan, at gumawa po ng paraan para malesen po yung impact natin sa environment kasi tayo rin po yung makikinabang natin sa huli. Basura man sa paningin ng iba, may pakinabang ito para katulad ni James na ginagamit ang kanyang malikaing pag-iisip para makabuo ng isang mapagmamalaking obra. Dagdag pa riyan ang natatangi niyang pagresponde sa ating kalikasan. Ako si James Talents, Certified E-Responder. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Isang kabataang kaisa ng bayan sa mga kabataang ating nakikilala ho na aktibo sa pagtulong sa kanilang komunidad. At mula sa kanilang lugar sa Bistecville, dito po yan sa lungsod ng Quezon. Ngayon mas lumalawak ang kanilang pagresponde sa kanilang mga kapwa kabataan at hindi lamang yan, tumutulong na rin sila sa pagsagip ng ating pong kalikasan. Sino-sino sila? Narito at atin po silang kilalanin. Mga kabataan may pakinabang sa lipunan. Itong naging layunin ng mga kabataan mula sa Bistecville 15 sa lungsod ng Quezon na kanilang buuin ang grupong Kabataang Kaisa ng Bayan. Nagsimula ang Kabataang Kaisa ng Bayan sa layunin po na tulungang mahubog yung mga kabataan na magamit yung kanilang mga kakayahan, yung talent and skills na meron sila para makapagbalik ng tulong sa community namin dito sa Barangay Sauyo. So nagsimula siya itong mga nakalipas na buwan. Basically, bago lang po yung Kabataang Kaisa ng Bayan, pero sa loob ng ilang buwan na magkakasama kami, may mga activities na kami na nagawa na talagang may impact sa community. Pero yung samahan talaga, nagsimula siya ng year 2020. So nagpalit lang po kami ng pangalan. From Bistecville 15 Youth Organization, ginawa namin siyang Kabataang Kaisa ng Bayan. Na ang layunin namin, kung ba't namin siya pinalitan, ay para makagalaw kami outside ng Bistecville 15 Almanova. Kami ay nabuo sa tulong ng mga leader ng area dito sa Barangay Sauyo dahil ang Sauyo po ay binubuo ng maraming mga leader na nagsimula sa Homeowners Association, may mga existing youth organization at sila po yung naging influence para magkaroon at bumuo rin ng sariling samahan dito sa loob ng Bistecville 15.
Sa ngayon po, ang miyembro ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay mga edad 15 years old up to 30 years old po. Iba't ibang mga programa ang kanilang sinimulan na makatutulong sa pagpapaganda at pagsasaayos ng komunidad. Basically, yung mga activities na ginawa na ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay nagkaroon kami ng cleanup drive. So meron kaming mga lugar dito sa Bistigville 15 na talagang regularly namin minomonitor para hindi matambakan ng basura dahil yung main road papasok dito sa Bistigville 15 ay talagang bakanteng lote. So maari talagang pagtapunan ng mga basura ng mga residente at ng mga bumibisita. Meron din kaming mga activities na nagtitrim kami ng mga puno, ng mga halaman para hindi masyadong maging abala sa mga nakatira dito sa Bistigville 15. Ginagawa po namin siya quarterly and nakaschedule din po kasi yung youth organization namin dito sa hatian ng schedule dito. Kabilang po yung mga homeowners associations. And meron kaming mga activities na ginagawa like feeding program. Kami ay nag-distribute din ng mga libro para sa mga bata at nagkakaroon din kami ng letter writing booth and photo booth para sa mga bata. Tinuturuan yung mga bata kung paanong magsulat at kung paano i-translate yung gusto nilang sabihin into writing. And ang ginawa naming motivation kung paano sila makapagsulat at anong gustong sabihin ay message to their parents basically. Ito ay edad 7 years old below. Ang pinakabata ay nasa 4 na taong gulang. So kinakausap namin sila, anong gusto nilang sabihin, gusto ba nilang magpasalamat, and nagkaroon kami ng photo booth with their parents. Nakipagtulungan din sila sa iba't ibang mga organisasyon upang mas lumawak pang kanilang ginagawang pagresponde sa kapwa. Ang Kabataang Kaisa ng Bayan din ay tumutulong sa iba pang mga organisasyon para sa fundraising activities na tumutulong naman po sa mga may sakit tulad ng colon cancer, may mga iba pang mga sakit at maging victims po ng typhoon and ng fire. Ang activity na ito ay collaboration activity po ng isa pang youth serving organization. So kapag meron pong opportunity to collaborate with other organization, doon po kami nagkakaroon ng opportunity to participate. Kasi itong mga organization po na tinatap po ang organisasyon namin ay basically into instruments, into music, into arts. So through performing sa mga streets, yun po ang paraan ng pag-raise ng fund at kami po ay tumutulong doon bilang pag-assist, set up, and some of our members ay nagpe-perform din doon sa mga street jam na ginagawa ng ibang organization. Muli rin nilang ipinakilala sa mga kabataan sa kanilang lugar ang mga tradisyonal na larong pambata na unti-unti na yatang nakakalimutan, lalo na rito sa Metro Manila. Isa pa po sa mga ginawa ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay ang palarong pambata. So, pinakita namin kung ano yung mga traditional games na ginagawa ng mga kabataan noon. Dahil ngayon, ang mga kabataan ay madalas nasa cellphone, pero nung panahon na nag-conduct kami ng palarong pambata, ay nagpalaro kami ng patintero, ng tumbang preso, yung hampas ng palayok. Yan. So, yun yung mga ipinakita namin at pinaranas namin sa mga kabataan dito sa community namin na nararanasan natin noon yung mga panahon natin. Isa sa may tuturing na pinakamalaking ambag nila sa lipunan ay ang pagiging bahagi ng pagpaplano sa disaster and risk reduction management sa kanilang lugar. And just recently, naging bahagi ang Kabataang Kaisa ng Bayan ng formulation and planning ng disaster risk reduction and management dito sa aming barangay, and nagkaroon kami ng malaking kontribusyon sa pamamagitan ng pagdalo ng mga sessions at pagbibigay din ng aming mga opinion patungkol sa plan para makatulong din sa community natin. Meron kaming contribution sa paraan ng pagbibigay ng opinion kung ano ang pwedeng maging bahagi ng mga kabataan sa preparation. Kung halimbawang merong sunog, kung merong bagyo, ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan, ano ang pwedeng maging ambag sa paraan ng preparation, halimbawa pagpapalikas, pag-assist sa mga evacuees kung saan silang dedicated na evacuation mapupunta, pagdidistribute ng mga medical needs nila, ng mga pagkain, ng mga gamot, at ano pa yung pwedeng gawin after ng sakuna. Ang ilang miyembro ng ating nakakwentuhan, aminado na malaki ang nabago sa kanilang buhay magmula ng maging bahagi ng Kabataang Kaisa ng Bayan. So nainganyo po kami sumali kasi
parang nahuhubog po yung pagiging leader namin dito sa community, and also nakakatulong po kami sa mga kabataan dito sa Bistik Bill 15. Sumali rin po ako sa organisasyon na ito para po makatulong po at para ma-extend po ang mga help sa ibang tao. And also, this is a big opportunity rin po para sa akin, para po mapalawak po ang aking kaalaman. Mahalaga po talaga siya kasi parang nakaka-help po siya sa pagbo-boost po ng self-esteem namin, and also nakakatulong po kami sa community, which is parang nakakapaluwag din po sa damdamin namin. Ang sarap po pala sa pakiramdam na nakakatulong ka, hindi lang po sa kabataan and also sa community din po namin. Yung power po kasi ng influence na napapakita po namin sa mga kabataan. Kapag nakikita po kami na gumagawa po kami ng mga projects, na-involve po kami sa mga outside collaborations, parang na-encourage din po sila na sumali po sa organisasyon po namin. Nung time na nagkaroon na po kami ng bonding sa isa't isa, mas nag-improve po kami, nakita po namin yung self-improvement ng bawat isa, mas naging masaya po pala pagkasama yung mga kabataan, and also yung mga ngiti po namin after po namin magawa yung mga community service na ginagawa namin, sobrang saya. Nahanap po namin yung mga self-purpose po namin, na hindi lang po kami isang estudyante, hindi lang po kami isang anak, meron din po kaming responsibilidad sa community. And I think yun po yung kailangan po namin panghawakan, na hindi ka lang isang bata dahil meron ka ring responsibilidad sa komunidad mo. Hinihikayat rin nila ang iba pang mga kabataan na tumulong at maging kapaki-pakinabang sa kanilang komunidad. Mahalaga na involve ang mga kabataan, lalo na ngayon sa panahon ng digital age, na ang kabataan ay maraming oras ang ginugugol sa social media. Ang mga miyembro ng Kabataang Kaisa ng Bayan ay dito nakatira sa Bistik 15, pero hindi kami sarado para sa mga interesado na maging bahagi ng grupo, dahil hindi natin gustong limitahan yung mga tao dahil lang kung saan sila nakatira. Gusto natin silang hikayatin dahil gusto natin magparami para dumami rin yung pwedeng makatulong sa community natin. Ang mensahe ko para sa mga kapwa kabataan, kung ikaw ay may puso para sa pagtulong at alam mong meron kang magagawa, siguro yung iba sa inyo hindi nyo alam kung anong paraan, kung anong skills na meron kayo, kung anong talent na meron kayo, pero as long as you have the passion to help others, palagay ko malaking bagay siya at magandang pundasyon siya para simula. Nandito ang Kabataang Kaisa ng Bayan para tulungan ka sa landas na pwede mong tahakin para makatulong sa sarili mo, mag-develop kung ano meron ka, at the same time makatulong sa community na kinabibilangan natin. Hindi matatawaran ang ambag ng mga kabataan sa ating lipunan. Dahil tulad nga ng sinabi ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya't nararapat lamang na atin silang suportahan sa kanilang ginagawang pagresponde sa komunidad at gabayan sa bawat programa na kanilang isinusulong. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Isa na puso na ng mga gurong ating nakilala, pagiging pangalawang magulang sa kanilang mga estudyante. Dahil maliban sa pagtitiyak na maturuan ang mga ito sa kanilang aralin, rumiresponde rin sila tuwing may mga pangangailangan ng mga ito tulad ng pagkain, bag at maging mga uniforms. At ngayong Teachers Month, isang pagpupugay ang ating ibibigay sa kanila at sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. Hanggang saan nga ba umaabot ang pagmamahal at pagmamalasakit ng isang guro
sa kanyang mga mag-aaral. Sapat ba na maturuan sila? Mapakinggan, magabayan. Ang sagot ng isang guro na aming nakilala, hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng isang silid-aralan ang tungkulin niya. Dahil ang bawat batang kanyang nakakasalubong, nakakasalamuha at natuturuan, itinuturing niyang mga anak. Dito sa San Simon High School sa Pampanga, natagpuan namin ang pakay naming guro na si Teacher Carla. Viral siya ngayon dahil sa mga nakakatuwa at seryoso niyang content sa kanyang social media. I'm Teacher Carla po of Unfiltered Life of Carla. Nagtuturo po ako sa San Simon High School, dito po sa Division of Pampanga, sa San Simon District po. Science po talaga ang major ko, pero as of now po, nagtuturo po ako ng English for academic purposes and 21st century literature. So, humahawak po ako ng senior high school, grade 11 po particularly. Nagsimula ang kanyang pangarap na maging guro nung siya ay elementarya pa lamang. Ano kasing elementary po ako, yung mga teachers ko, every birthday nila, meron silang cake. Kaya sabi ko, para makareceive ako ng cake every birthday, magti-teacher ako. Though kidding aside po, as I grow up, habang nakikita ko, na-witness ko yung ginagawa and sacrifices ng mga teachers ko, nabuo yung passion, nabuo yung goal ko na parang gusto ko ding maging ganito. Parang gusto ko yung, kahit graduate na ako, naaalala ko ng mga estudyante ko, para bang may natatouch po na life. Ayon kay Carla, napatunayan niyang talagang iba ang expectation versus reality sa kanilang mga guro. Kung saan, kinakailangan nilang magsuot ng iba't ibang sombrero para magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat mag-aaral na kanilang nahawakan. Ang akala ko lang, pag teacher ka sa loob ng classroom. Nagtuturo ka lang ng lesson, nagpapatest ka lang. Sa reality po pala, hindi natatapos ang pagiging guro sa 4 na sulok ng silid-aralan. We go beyond there po. Yung malasakit sa bata, yung duty namin sa bata, wala sa loob ng classroom, maging sa labas, responsible kami para sa kanila. Guidance counselor po kami, nurse nila kami, makeup artist nila kami, number 1 supporter nila kami. Kaya sabi ko, hindi lang pala pagtuturo ang duty ko, ang dami ko palang sakop. Para bang, totoo po yung sinasabi nilang pangalawang magulang. At kahit halos 8 taon na siyang nasa larangan ng pagtuturo, pag-amin ni Carla, umabot siya sa puntong nais na niyang sukuan na ang napiling propesyon. Nagkaroon ako ng time na para pong sa relationship, nawalan ng spark. Nawalan ako ng spark sa teaching, nawalan ako ng gana. Parang pumapasok na lang ako dahil kailangan ko lang pumasok kasi trabaho ko siya. Pero nawala yung eagerness ko katulad noon, na parang excited ako pumapasok, gusto ko makita yung mga bata. During pandemic, nawala po yung ganun eh. After pandemic, yun ang naging epekto niya sa akin. Parang sabi ko sa sarili ko, after 5 years, kapag ka naka 15 years na ako, magre-resign na ako. Ayoko na nitong mga trabaho na ginagawa namin. Exhausted. Ayun po, ayun ang talaga naramdaman ko, na-exhaust ako, napagod ako masyado, kaya sabi ko ayoko na. Ang sumalba sa kanya, ang paggawa ng content sa social media. Ang page na tinawag niyang Unfiltered Life with Carla. Nung nag-content po ako, bigla ako para bang tinapik ni Lord na, huy, eto ang tinapos mo, eto yung dream mo noon, bumalik ka, gumising ka, eto yung iyong pinangarap noon. Biglang bumalik, ma'am, yung love ko sa teaching, yung love ko sa estudyante. Parang nag-rekindle yung nawawalang spark siya sa teachers eh. Pag teacher ka, kailangan perfect ka. Kailangan you do not go beyond there, dun sa standard na sineset ng ibang tao na kapag nasa beach ka, hindi ka pwedeng mag-swimsuit kasi teacher ka pa naman. Hindi ka ba pwedeng makipag-party-party kasi teacher ka pa naman. Pero ako kasi, ma'am, naniniwala ako na as long as hindi napapabayaan ng trabaho, hanggat walang nadadamay na bata, walang napapahamak na bata, ang respeto wala sa ginagawa ng tao o wala sa sinusuot niya. Ang respeto nasa utak at kung paano siya gagawin or paano siya ipiperceive nung tao mismo na re-respeto. Kaya sabi ko po, katulad po pag PTA meeting namin, sinasabi ko sa mga parents ko na teacher po ako sa loob ng classroom, pero paglabas, normal din ako na tao. Sa umpisa ay tungkol lamang sa kanya at kanyang pamilya ang inilalabas ni Carla. Walang tinatago, ika nga niya. Pero kalaunan, maging ang kalug niyang pakikitungo sa mga mag-aaral, co-teacher, at ilang tao sa kanyang eskwelahan,
sinimulan na rin niyang ipakita. I have to go home because manonood pa tayo Netflix. Ayun lang ang aking a day in my life. Parang alam mong naging kwenta yung aking vlog na yan. Dito sa school kasi, mas strict, no? Though funny pa rin, kasi po ang ano ko sa bahay, funny, outgoing, talagang hyper. Dito po sa school, dala-dala ko yun eh. Kaya ang tawag nila sa akin, Hyper Carla. Hindi nauubusan ng energy. Walang energy gap. Yun po ang sabi nila sa akin. Doon nagsiset lagi ng boundaries para yung respeto hindi nawawala po sa loob ng classroom. Ang full of energy content ni Carla, umani na iba't ibang likes at views online. Hindi niya inakala na dahil dito, nagkakaroon siya ng pagkakataong kumita. Ang perang nalikom sa kanyang online content, naging daan para makatulong siya, hindi lamang sa kanyang pamilyang ngunit higit sa lahat, sa kanyang mga estudyante at paaralan. 1 year na po ako sa pagko-content, ngayong October po. Ang pagko-content po ay ginawa ko lang because of stress. Nai-stress ako, gusto kong magkaroon ng outlet para mag-release ng stress. So naggawa po ako ng mga content. Though mahilig naman po talaga akong magdadaldal kasi nakikita niyo po, sobrang daldal ko talaga. No, marami akong gustong sabihin. Tapos nag-post po ako, nag-click. Ngayon po, ang sabi ko sa sarili ko, dahil teacher ako, pagka sumahod na ako sa Facebook, portion nung sasahurin ko, mag-i-scholar ako ng bata. Dahil po teacher ako, nakikita ko kasi akong unang nakakakita sa sitwasyon ng bata. So sumahod po ako ng March. Pero hindi naman po ganun kalaki, nasa 20K, ganon. So sabi ko, mag-i-sponsor ako ng 10. Yung 10,000, ibibigay ko sa mama ko, yung 10,000 para sa mga bata. Eh may mga nakapanood po, mga nakapanood ng content ko. Ang dami nag-reach out, ma'am. From 10 scholars na target ko lang, may nag-pledge na mag-a-add sila ng 15, mag-a-add sila ng 5, hanggang po yung 10 na yon bago magpasukan, naging 70. 70 po ang na-scholar namin, ma'am. Because of yung content na yun. Kaya sabi ko nga, ang social media, pag ginamit mo siya ng tama, malaki ang tulong niya sa kapwa talaga, ma'am. Dito rin nagsimula ang misyon niyang Adopt a Child Advocacy Project o ACAP. At mula sa simpleng pabaon, mga lapis at papel, nadagdagan na ito ng uniforme, sapatos at bags. So nagtuloy-tuloy siya, ma'am, hanggang sa sumusweldo na talaga ako. Portion ng sahod ko nilalagay namin. Tinawag po namin siyang ACAP. Adopt a Child Advocacy Program. Yakap at lingap para sa mga batang may pangarap. Nung una po, ito lang ang target ko, ma'am. Itong school namin. Binabago namin ang mga bag, binibigyan namin ng sapatos ng mga silang sapatos, mga walang gamit. Ngayon po, we go beyond that. Nag-reach out na po kami sa ibang-ibang school. Nakapagbigay na din po kami sa Visayas na school. Ngayon po, nasa more or less 500 na bata ang nabago namin ang gamit. And ngayon po, meron kaming 7 bata na pinag-aaral. Ang baon po nila everyday ay sagot na namin. Tapos may 2 bata kami na nahanapin namin ng scholar hanggang college. So sabi ko nga, ang ACAP, ang laki niyang blessing, hindi lang sa akin. Blessing siya sa buong community namin kasi kahit papaano may natatakbuhan po ang mga bata. Nasira ang bag, walang pambili. Hindi na sila nahihiya ngayon, ma'am. Pupunta sila ng faculty, ma'am, pwede po humingi ng bag. Meron na silang napupuntahan. Ayon kay Teacher Carla, malakas ang loob niya na ituloy ang pagtulong dahil sa suporta ng kanyang paaralan. Hindi po ako nahirapan dito sa school ko, particularly sa school ko, ma'am, because my school head, Dr. Norman C. Gonzalez, was very supportive. Masaya siya sa ginagawa ko, ma'am. Masaya siya na, una po, sobrang saya po niya kasi ang goal ko talaga itong school namin eh. Talaga pong, ang suporta nila all out, from my head teachers to my master teachers and focal person po ng senior high school, even my co-teachers, ang suporta po nila talagang matindi. Actually, yung mga advisors po, mga teachers, sila ang nagdadala sa akin ng bata. Sasalain nila yung mga anak nila. Pag may nahanap sila na nangangailangan, sila mismo magre-reach out sila sa akin. Dadalhin po nila ng faculty. Kaya sabi ko, hindi siya mahirap na gawin kasi yung backup ko, yung suporta, matatag po. Isa sa magpapatunay nito, ang faculty head na si Anita. Anya, sa higit 8 taon niya sa San Simon, masaya siyang makilala si Teacher Carla. Dahil hindi pa man nagsisimula ang pagiging content creator nito, nakilala na nila ito bilang masayahin at mapagkumbabang guro. She's a warrior. Napaka-jolly but deep inside, meron siyang mga pinagdadaanan na positive ang kanyang outlook, and isa rin sa inhangaan ko sa kanya even before nagkaroon ng boom itong kanyang social media at saka advocacy, yung pagmamahal niya sa magulang niya,
At kahit na may problema, hindi niya yan dadalhin sa eskwelahan. Napakasaya niyang magtuturo. Yun. Teaching is not just a job, a career. It's more of a vocation. It's a calling. It takes a calling to be really a true teacher. So, yung disiplina, unang-una yan. Kaya kahit na jolly or masayahin ka, balanse na dapat the primary goal is to not just developing their brain or their head, their hands, yung skills nila, but also their heart. At kasama doon yung All-out support sa kanya ang mga guro, lalo na't maging sila at kanilang mga estudyante natutulungan ng akap. Alam kasi ni Ma'am Carla, yung nagtuturo, may mga advisory siya na nakikita niya na may pinagdadaanan. Even before, ang alam ko, pag meron siyang ibibigay na tulong sa bata, kahit wala pa yung social media, yung compassion niya sa mga bata na medyo may kahirapan sa buhay, pero may pangarap. Napakasarap tulungan. And through the project AKAP ni Ma'am Carla, yung prinsipyong pinapanindigan niya, yung gusto ko itong sinasabi niya na yung dignidad ng kanyang mga estudyante o ibang tao na natutulungan ay gusto niyang pangalagaan. Kaya isa rin yun sa dahilan, not just because of the Data Privacy Act siguro, na hindi niya pinapakita. Well, I can vouch na talagang totoo po yung mga yon. Ako po bilang isang guro, nabanggit ko na rin ito sa kanya one time. Because even myself naiiyak ako minsan pagka napapanood ko, oo nga no, yung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng mga bata. Pero thank God kasi merong means para makaabot sa kanila, mayakap sila. So through the AKAP advocacy ni Ma'am Carla, parang ipinapakita yung moral namin bilang mga public school teacher na umaangat na yes, hindi lang kami yung, minsan kasi hindi maganda yung na picture sa mga guro. Merong mga guro na willing tumulong. Mapapansin na sa bawat content ni Teacher Carla, hindi makikita ang kanya mga batang tinutulungan. Paliwanag niya, ayaw niyang mawala sa mga ito ang kanilang dignidad. Ako po ay content creator, pero 100% hindi po ako nagpapakita ng bata. As in, hindi ko po sila pinapakita. Madami na pong nagko-comment na ipakita mo naman yung mga tinutulungan mo, ipakita mo naman yung mga itsura nila, anong reaction nila. Pero ako kasi ma'am, priority ko, dignity nila. Mahirap na yung bata. I-exploit ko pa ba yung itsura niya? Diba? So kahit yung dignity man lang matira sa kanya, and as well as privacy. Siyempre po may DepEd order tayo doon. Privacy ng mga bata ay priority din po namin. Kaya hindi ako nahirapan. Kasi alam po nila na hindi lalabas ang mga mukha ng bata. Kasi yung mga bata, ma'am, ngayon nag-i-enjoy sila. Gusto nilang lumabas ng mga videos. Pero baka after 10 years, ayaw na pala nilang nakikita yung itsura nila sa social media. Kaya doon po ako naging careful talaga. Para kay Carla, hindi lamang siya nakatutulong sa mga bata. Dahil sa kanyang ginagawang mga content, higit sa lahat, natutulungan siya ng mga itong mas maintindihan ang mga bagay at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan ng kanyang mga estudyante. Content, ang laking bagay, ang laking tulong niya sa akin ngayon, ma'am. Hindi po ako magpapaka-plastic. Nararanasan ko ngayon yung mga hindi ko nararanasan noon. Though may sahod po ako, may trabaho ako, may negosyo ako, pero yung kailangan mong tipirin, ganun po ako noon eh. Kailangan ko siyang tipirin kasi ito lang naman yung sahod ko. Pero ngayon, ma'am, because of vlogging, because of content creating, nagkakaroon ako ng extra job, may mga promotions ako, may sahod ako. Yung tinipid ko noon sa sarili ko, na unti-unti, ma'am, nagagawa ko siya sa ngayon. Hindi lang sa akin, maging sa family ko po, sa mga friends ko, and even dito sa school ko. So, naging tapik siya sa akin, naging eye-opener siya sa akin na, ma'am, na ito palang mga bata, may mga silent battle sila na hindi ko nare-realize dati. Dati, ma'am, pag hindi nagpasa ang bata, galit ako. Ba't hindi ka nagpasa? Anong dahilan? Bakit yung iba nakapagpasa? Pero ngayon, ma'am, na nakakausap ko sila, one-on-one na nalalaman ko yung backstory nila, parang mas naging understanding. Mas naging understanding ako na, baka hindi siya nakapagpasa kasi kulang siya. Baka wala siyang pambili, baka wala siyang pang-internet, wala siyang cellphone. Mas naging understanding po ako. Eye-opener talaga siya sa akin. Blessing in disguise po sa akin ang content creating. Mas lalo kong minahal ang pagtuturo. Ito yung ano, hoy! Pinoy ako!
Yahoo! I-Teacher Carla, Benny Batanquening San Simon High School, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos. At itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama